elementary ako, high school, consistent ako. Lagi ako nasa noisy. Pag nakatayo ako, nakalista ako sa standing. Gumapang ako, hindi na ako nilista. Kasi ang pangit, crawling na. Diba? So anong sinasabi ko sa mga estudyante ko, hindi sapat na matalino kayo. Aanin yung matalino kayo, masama na ba ugali nyo? Nung minsan nagsalita ako sa isang school, aba yung kahilera ko, puro doktor. Doctor of Education. May isa pa ako nakatabi, ang dami niyang doctorate. Tatlo yung doctorate. Malalaman nyo pag doktor ang nakatoga, tatlo ang hilera ng, sabi ko sa katabi ko, ang dami. Sabi ko, ma'am, ingat po kayo. Baka maapakan kayo, kala pedestrian lane kayo. Ang daming buhit, tatlo ganyan. Pero pumupulot yung katabi ng doktor, chismosa. Naku sir, masama ugali niyan. Ang teacher, inaway niya. Kasi, aanin nyo, yung matalino kayo, mataas ang pinag-aralan nyo, pero trumatok kayo ng mga tao, mababa. Hindi kayo marunong makipag-usap sa janitor, security guard, na ang tingin nyo sa sarili nyo, mga minamahal na mga kabataan at mga naririto sa graduation nito. Yan ang isang pinakita sa atin ng COVID. Nagpantay-pantay tayo ng COVID. Kahit kami mga artista, wala kaming negosyo, wala kaming trabaho. Lahat tayo nasa loob ng bahay. Tama? Buti nga ngayon, hindi na nag-face mask kasi naka-adjust na yung katawan natin sa virus. Ako naka-5 virus na ako, yung pang-4 na COVID, tumatawa na lang ako. Sabi ng virus, lintik na unanon to. Hindi mapatay-patay itong buwisit na to. Pero napansin nyo, if there is one beautiful gift that this pandemic gave us, what is that gift? The gift to stop. Lahat tayo huminto. Mahirap, mayaman, pumunta ka ng grocery, 3 sardinas lang ang pwede mong bilhin. 2 alcohol lang ang pwede mong kamkamin. Nakakamkam ka na nun. 2 alcohol. Saan ka dinala ng yaman mo nung COVID? Wala. Nasa loob ka ng bahay mo. Dati walang oras sa pamilya. Noong nagka-COVID, pati dinan mo, kasama mo sa bahay. Kaya pag kayo na mag-alat ang dinan nyo, nakasama nyo na sa bahay, diretso na kayo ng langit. Hindi na pagkatoryo eh. Okay ka na? Galing, galing. Pero alam nyo ako, when I was still very young and very handsome, now I'm no longer young, I'm only very handsome. Nung bata-bata ko, pangarap ko, magkapera, sumikat, to rub elbows with the Almighty. Alam niyo ano, naranasan ko na nagkapera na ako. I rub elbows to the Almighty in the Philippines. Narinig niyo naman po, special assistant to the governor ako. Political advisor ako ng national and local politician. Nakamayan ko na at nakasama ko na at nakahinga ko na sa isang maliit na kwarto lahat ng mga tinitingala sa Pilipinas. Alam niyo, isa lang na-realize ko, pare-pareho lang, umuutot din. Nakasabay ko yung isang senador na tinitingala, sabay kami umihi, kinikilig din pa. Kaya alam niyo, na naranasan ko na yon, lumawak na isip ko. Realize ko sa buhay na ito, ang pinakamahalaga, hindi pera, posisyon at kayamanan, relationship. Sa bandang huli, yan lang ang maiiwan. Ang talino, gagamitin mo yan to be happy. And how to be happy? It is not just reaching one's dreams or goals. I realize in this life, my dear friends, that real happiness will only come when you brought joy to others. Pag hindi na lang yung panalangin mo ang natupad, kundi ikaw lang naging katuparan sa panalangin ng iba. Kaya bago po tayo dumako sa banal na komunyon, alam ko pastor eh, kami gusto ko magpagamot dyan. Anong gustong unang ituro sa inyo ni Michelangelo? Be happy. Be happy always. Maiksi lang ang buhay. Si Michelangelo, 41 na ako. Mukha lang akong fetus, pero 41 na ako. Nung nag-41 na ako, natakot na ako. Bakit? Sabi ng Bible, the life of man is 70. 80 for those who are strong. Palagay nyo na hanggang 80 ako. Kahit hanggang 80 na ako, bilang ko na eh. 80 minus 41, may 39 na Pasko na lang ako. 39 na bagong taon, 39 na birthday. At kung iimbitahin ako taon-taon ng ama sa graduation, 39 na graduation na lang ako. After nun, take bells na ako. Natakot na ako. Pero nung nakita ko yung mga kasama,
kasama ko ngayon dito sa entablado, nawala ang takot ko. Bakit? Kung ako natatakot na, paano pa sila? Ako 50 na, 60. Shucks, 20 taon na lang, patay na kayo! Pero tandaan nyo, ang buhay, wala yan sa edad. May mga sanggol na sumakay sa Malaysian Airlines, hindi na nakababa. Bakit? Bumagsak yung eroplano. Kaya takot na takot ako pag pinagsushow ako ng GMA sa abroad. Dahil lagi ako nabibiktima ng matatagtag na eroplano. Yung isa, itago natin sa pangalang Cebu Pacific. No? Kaya para Cebu Pacific, sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa. Asian spirit, Asian kang sasakay, spirit kang bababa. Kaya nyo kaysa naman ZSL, pagbagsak nun, zesto ka. Kaya kung lahat ng eroplano safe na, ang rule, pag oras mo na, kahit anong katok mo sa kapoy, kahit anong kagat mo sa puno ng akasya, dahil pag mamamatay ka na, mamamatay ka na. Ang mga Pilipino, humaba lang ang buhay, lahat ng pamahiin, tinira natin. Pag batang sanggol, nilalagyan ng pula sa ulo para hindi mausog, hindi ma'am, para malaman mo kung anong klaseng siopaw yan. Asado ba o bola-bola? Pag ikaw ay babae at may nunal ka sa ilalim ng mata, huwag mong tutuluan ng luha mo yan. Mamamatay ang mister mo. Kaya pag may nunal ka sa kaliwa, iyak ka, puro pakanan. Diyos ko, ang hirap. Kung minsan, magkasama kami ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Sabi niya, Mike, mag-ikot tayo sa mga kababayan nating namatayan. Nakalimang patay kami, ang sipag ni Governor. Nung pauwi na kami, sabi niya, Mike, bago tayo umuwi, pupunta muna tayo ng 7-Eleven. Nagkakami natin, bibili ka ba? Hindi, magpapagpag tayo. Ano yung pagpag? Mike, baka yung mga kaluluwa sumama sa atin ng bahay. Kaya naman pala ang daming multo sa 7-Eleven. Ang lahat ng naggagali sa bumo, nagpapagpag doon. Mga minamahal na kaibigan, kahit magpagpag kayo, pag oras mo na, oras mo na. Ako nga pumunta ako ng Europe, nag-show ako sa Italy. Ang tagtag ng eroplano, naka-business class pa ako noon, pero na-realize ko, yung tagtag sa economy at business class, isa lang. Dahil isang eroplano lang kami, Diyos ko, nung una, wala akong katabi. Pagtingin ko may katabi na ako, yung kaluluwa ko, humiwalay na sa katawan ko. Tapos yung matanda, nakatabi ko, sa sobrang takot, lahat ng santo tinawag nila. Kasi minarista ko dati, kapisado ko lahat ng mga santo. Hindi ko narinig akong pangalan na ngayon ko lang narinig. Kasi yung matanda, sa sobrang takot, gumawa na ng sarili niyang santo. Inunahan na si Pope Francis. Ako naman nag-halusinate na ako kung ano-ano na naririnig ko. Para sabi na stewardess, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong lipad 5G, 12349. Kasalukuyan po nagkakaproblemang eroplano. Para po sa mga mayayaman, ang inyong life vest ay nasa ilalim ng inyong mga upuan. Para naman po sa mga mahihirap, sumunod po kayo sa akin. Aba, Ginoong Maria. Kasal ka na lang. So anong point ni Michelangelo? Tanungin niyo po ano? Be happy. The best gift of a good education is to be happy in life. Nakakalungkot sa ibang graduates, pag tinignan mo, parang miserable po kayo. Friend, ano ba problema mo? Alam nyo, ngingiti kayo pag nagigising. Alamin nyo po bakit? Dalawa lang. Una, hindi naman utang na loob ng Diyos na ginising ka. Utang na loob natin yun sa Kanya. At tandaan nyo, wala kayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman kayo akhan at kagwapuhan. Tulad nyo na lang sa sarili nyo yan. Kasi natin, bakit na kayo? Masama pa ugali nyo. Nakasimangot pa kayo, mapatokhan ka na. Mo, lumaban ka. Tapos, awasan ng mga buwisit sa mundong to. So, tatlong bagay lang ang iiwan ko sa inyo. Na? Focus. Pakiulit nga. Yan ang kulang sa maraming Pilipino, lalo sa mga kabataan. Wala sa focus. Gagraduate na, hindi pa alam ang gagawin sa buhay. Ano yun? Hintay mo 95 ka.